Welcome back to my channel again, guys. So guys, nandito na naman tayo at sabay-sabay nating panoorin itong isang video na gusto kong i-share sa inyo kasi nagulat talaga ako nung napanood ko ito. Kaya gusto kong i-share sa inyo to. Tungkol to sa mga kaguluhan sa administrasyon ni Pangulong PBBM, pati na yung sa Congress. Alam niyo naman siguro kung ano ang mga pangyayari ngayon sa administrasyon na nagkakagulo na talaga. Kaya guys, bago pa natin panoorin, sana i-like and subscribe niyo din ang channel ko at huwag kalimutang i-like ang video na to, kaya tuloy-tuloy tayo sa pag-unlad, kasama na kayo. Kaya guys, isang video na to nga na napanood ko at nasyak talaga ako sa mga na napanood ko. Kaya ready na ba kayong manood? Kaya guys, sabay-sabay nating panoorin. Investigation ng ICC ay confidential ayon na rin sa Rome Statute. At dahil ang ICC ay mas ayaw kasi nilang i-confirm o kaya i-deny ang dali ng kanilang investigasyon, nasa mismo yung investigador nila, hindi rin namin magagawa para sa ICC. Ayang kumpirmahin ng Assisting Counsel ng ICC at abogado ng mga biktima ng giyera kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nakapasok na ba sa bansa ang mga kinatawan ng International Criminal Court o ICC. Kahapon inihayag ng dating Presidential Political Affairs Advisor na si Professor Ronald Llamas na may posibilidad na may mga kinatawanan ng ICC sa bansa. Kasunod ito ng naging pahayag kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aaralan ng pamahalaan ang muling pakikipag-ugnayan sa ICC. Si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya ay hindi rin anya nito alam ang isyu ng pagpasok ng ICC sa bansa. Yung investigation ng ICC ay confidential ayon na rin sa Rome Statute. At dahil ang ICC ay mas ayaw kasi nilang i-confirm o kaya i-deny ang dali ng kanilang investigasyon o kung nasaan mismo yung investigador nila, hindi rin namin magagawa para sa ICC. Baka mamaya, nagsasabuatan na sila laban sa Amerika at laban sa atin. At finally, yung chismis na galing sa mga militar ng pag-uusap di umano ay di-stop. Diyan daw nabago. At diyan nagdesisyon daw ang PBBM mismo na makipagtulungan sa ICC at pag-aralan ang pagbalik sa ICC. Hindi po pala si House Speaker ito, si Presidente PBBM, di umano ang nasa likod dito. At tanging namang si PBBM lang ang po pwedeng gumawa ng ganitong desisyon dahil siya ang hepe ng ehekutibo. Pero kung totoo man ito, sana ikonsidera naman ni PBBM na ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi lang abogado, dating piskal, naglilitis ng mga tao na lumalabag sa batas ng Pilipinas at dahilan na hindi siya mismo ang lalabag sa batas ng Pilipinas. At bakit naman siya magpapadistab? Kakampi niya ang sarili niyang anak. Sinuway pa nga ang advice ng ama. Nagpumayag na maging tandem ni PBBM. Ngayon pa ba siya magdidistab? Kasama sa madidistab yung sarili niyang anak. Di po naman, sentido común. Pero anyway, kaya nga po yung banta na nakikipagtulungan na tayo sa ICC, mukhang totoo. Ako, go part 32 years after law school. Mas patindi ko pa yan sa kapatid. Pero naghiwalay po kami kasi yung ako ang bumuo ng NGO na Center for International Law na iniwan ko nung ako'y nasa gobyerno, ninais nila na tumulong dun sa mga biktima ng drug war. At sila yung nagsasampa ng kaso sa Supreme Court para sa Rito Amparo at gumawa rin ng mga affidavits para isang pa rin sa ICC. Sa akin, hindi ko sila pinigilan.
Kasi ako nga ang founder ng Center Law, pero yan ang trabaho talaga ng Center Law. Kung sa tingin nila minalalabag na batas, magkaso. Kasi ang ayaw ko dun sa mga pulahan, yung mga abogado na sympathetic sa mga teroristang CPP, NPA, ngawa. Kung talagang merong karapatan na nalabag, dapat magkaso, at yan ang ginawa ng Center Law. Sinita ko ni Presidente, "Uy, law partner po pala yan." Opo. Pero di ba sabi ninyo, pati sa pulis, kapag ang pulis ay hindi sumunod sa batas, hindi nyo sila sasaluhin. Pero kung sila ay gumagalaw ayon sa batas, nasa likod po sila. Ganyan din po ang trabaho ng Center Law. Ayaw namin yung ngawa ng ngawa dahil gusto lang natin na yung mga tao maghimagsikan laban sa gobyerno. Abogado po kami. Kaya ang dapat na gawin ng abogado kung may karapatang nalabag, magkaso, kumalat ng ebidensya at magkaso. Anong relasyon nito? Kasi po, yun nga, kaya kami naghiwalay after 32 years. Nagdesisyon yung aking partner and best friend, bali for a total of 36 years, 36 years kami mag-best friend. Mas matagal pa kaysa dun sa aking pagiging kasal sa aking asawa. Gusto niyang ipagpatuloy ang pulong niya sa mga biktima ng drug war. Sabi ko, hindi naman po pwede na tayo magtuluyan na akong abogado ng masasakdal na Rodrigo Roa Duterte at ikaw ay prosecutor and we belong to the same law office. So nung ako po ay bumalik sa practice, hindi na po kami nagsama. Naghiwalay kami nung ako po yung naging presidential spokesperson dahil bawal po mag-practice. Di gaya sa Kongreso na po pwede mag-practice, bawal ka lang umapir sa korte. At hindi na po kami nagbalikan nung ako po ay bumalik sa private practice. Anong relevance niyan? Kasi sabi ng mga dati naming kasama, labas-pasok daw sa bago nilang opisina. Kasi ako yung nagpatuloy ng law press, akin yung opisina eh. So ako nagpatuloy, pero yung bagong opisina nila, labas-pasok daw ang mga puti na galing sa ICC. So meron po akong confirmation na talagang nag-iimbestiga ang mga dayuhan dito sa Pilipinas na labag na sa ating saligang batas. Dahil nga po, hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat hindi na sila nag-iimbestiga. At ngayon po, kung dati sikreto, dahil yung mga panahon po nalalaman ko labas-pasok, tutol pa si PBBM sa ICC, kung dati po pa sikreto, mukha ngayon po, hindi inaamin, pero talagang totoong nangyayari. Malungkot po, dahil ang suma total, dahil lamang sa politika, mukhang binabaliwala natin ang soberenya at ang pagiging independente ng ating mahal na bayang Pilipinas. Malungkot po. Tignan po natin ang komento ng ating mga texters. Na-shock pa kayo sa aking revelasyon. So hindi po ako na parang chismis-chismis lamang May personal po akong kaalaman. Weng GD, kung ganyan po siya pala mismo nagpapasok uli ng ICC, gusto talaga niya ng gulo. Ngayon pa, unti-unti nang nawawala tiwala ng tao sa kanya. Maraming salamat, Weng GD. No, walang utang na loob. Kung di Tatay Digong, di nalibing tatay niya. Forever no to Marcos. Ganyan po talaga sa politika. You're only as good as while you're in power. Siya si co-official, attorney, ano ba nangyari sa minamahal nating bansa? Binaboy na nila ang husto. Parang ayaw ko na umuwi sa Pinas hanggat hindi Digo Duterte namumuno. Wag naman po. Makipagsapalaran po tayo rito. Paglaban po natin inampayan. Team Flame 79, wag na po tayo masa kay PBBM. It is obvious naman po na wala siyang sariling desisyon at paninindigan. Mas masahal pa siya sa mga dilawan. Mantakin mo sarili niya kakampi at moderator. Kawawang Pilipinas. Amy Lauderdale, totoo ang mga puting ahas ni Maharlika na marching order ni Lisa Araneta is to destroy Duterte para after PBBM, Romualdez Sandro. Maraming salamat, Amy. Yes, Yosa, talaga naman si Marcos ang nasa likod ng lahat na nangyayari. Diyan sa Pilipinas, pinalalabas lang si Martin. Mukhang totoo po pagdating sa ICC. Hindi ko alam kung pati yung away niya kay Sara Duterte kasi hindi ko alam talaga kung kailan lumabas yung chismis na nakipag-meeting di umani si Presidente sa mga militar. Pero kung nauna po yun, kesa dito sa confidential fund, ibang ibig sabihin. Kasi nung una naman, didepensahan ng Kamara yung confidential fund, pero biglang bumitiw. Matapos ang hearings sa plenary,
At nasa Senado na, tsaka nagbuo ng small committee. So doon ata nalaman. Doon ata dumating yung chismis. Pero tingin ko chismis lang talaga yun. Ano bang nangyayari sa ating bansa? Oh, nakakagulat talaga. At hindi ko akalain na si President Bongbong Marcos pala ang may pakana sa lahat. Kung bakit ang ICC ay nakapasok dito sa Pilipinas. Parang di ako makapaniwala. Pero kung totoo yan, wala tayong magagawa. Pero ang masasabi ko lang dito ay hindi talaga nila matalo ang mga Duterte kahit anong gawin nila. Kasi ang taong bayan ang susuporta sa mga Duterte. Wala naman talagang utang na loob itong si PBBM. Una, nanalo siya dahil nandiyan si BP Sara nakalalay sa kanya. Nadala siya sa kasikatan. At hindi niya naisip na yung ama niya, yung labi ng ama niya ni dating President Ferdinand Marcos Sr., hindi yan mailibing sa libingan ng mga bayani kung hindi pa dahil kay PRRD. At siguro, ang masabi ko lang dito, siguro na, mahina siya at hindi siya parang nadala siya sa mga sulsul dahil yung sa asawa niya at si Tambaloslos ay magkasabwat dyan sa administration ni Pangulong PBBM. Wala kasi siyang pakialam kung ano na nangyari sa ating bansa, sa kanyang administrasyon. Wala siyang pakialam, puro na lang siya iba ang mga ginagawa niya, hindi para sa bayan natin na nagkakagulo na. Siguro pinabayaan na lang niya si Tambaloslos at mga NPA kasi siya din ay wala siya magawa kasi parang sunod-sunuran na lang siya sa parang merong nag-manage sa kanya. Ayan guys, opinion ko lang to guys, opinion ko lang. Lahat naman tayo merong mga opinion sa kanya-kanyang opinion. Kaya guys, kayo na ang maghusga kung ano masasabi niyo dito. Thank you guys, manonood.